Oy, good morning. At siguro ako ano lang, Bema. Egg lang ako. Kuha mo na lang ako ng dalawang pirasong mini croissant. Tapos yung butter. Sabihin mo, painit. Ako na nga, ako na. Ako na. Hindi, diyan mo na. Yan. Ako na. Maluto na lang tayo ng itlog dyan. Ah? Sige, tira ka. Yun oh. Uy, ang aga 005 Gambler. Juan Lopez, boss, I love you. I love you too. Yehudit Seldura. Anyway, marami nagtasabi sa akin, boss, ano naman masasabi mo kay Pastor Apollo Kibuloy? Ano naman sasabihin ko doon? Di ang masasabi ko di pugante. Ay, hindi pala pugante. Kung na mga ganon, pugante. Oo. Oo. Alam mo, ang mga takot, yung mga taon takot harapin ang kasalanan, yan yung mga guilty. Ika nga, if you're innocence, ika nga, may kasabihan na, innocents are brave as lion, and the guilty flee. Yun. Oo. So, yun lang. Ayokong pag-usapan si Kibuloy. Oo. Huwag natin pag-usapan si Kibuloy. Ang pag-usapan natin yung basher ko. Sa Sally Elecho, Belen Mamaril. Mamaril ba? Oh yes, Belen Mamaril. Aldrin Mucha, Marilyn Sermira, ATB, Coins World, Idol pa shoutout po. Espiritu Julius. Edna Kosay, Ray Tabanag, bakit pugante? Bakit nahuli na ba siya tapos nakatakas? Pugante, hindi, pumupuga ka sa batas eh. Di ba tumakas siya doon sa compound niya, umalis siya, di ba, gano'n. So yung pugante, mga gano'n. O bahala ka, kung kampihan mo si Kibuloy, wala akong pake. So, I don't know how to define it. Yan. Pugante sa batas. Gano'n yun. In hiding pala, in hiding. Sabi, bossing, kinukumusta mo ba si R.R. Clavio? Hindi. Wala akong paki doon. Oo, natisod na yun. Natisod na yun sa kawalang hiyaan niya. O wala ko almusal.
Ah. So ano ako ngayon? Healthy living tayo ngayon. Basta tuwing umaga, hindi pwedeng wala akong dalawang itlog. Kailangan ko kumain ng dalawang egg. Protein. Mm. Mm. Ngayon po ay bibiyahe ako. Pupunta po ako ng norte. Meron lang akong immediate na aayusin. Oo. At syempre, mag-iikot ako through the north. Northern Luzon. Iniisip ko nga kung anong sasakyan ang gagamitin ko. Yung Escalade. Escalade ba gamitin natin, Benok? Pwede naman, para depende siya. O yung Mercedes? Pwede rin, mas. Hmm? Pwede rin. Yung pagpilian na. Mm-hmm. Sabi ni nakalimutan ang pangalan. Motoronyo. Bossing, FLM, shoutout naman, Pampililla Rizal. Saldi Imperial, good morning, Pandemic Hero. Good morning din. Be safe, use your brand new Mercedes. Sabi ni Mirna Valencia. Hi, Ma'am Mirna. How are you? Ma'am Mirna Valencia. How are you, Ma'am Mirna? Almasal po tayo, Ma'am Mirna. Badok, sabi ni Easy Baisa. Easy Baisa. Sige, pasyal ako dyan. Iikot ako dyan, manggagaling ako ng Tugigaraw, Pagudpud. Manggagaling ako Isabela, papuntang Magapit, Tugigaraw, Apari. And then Santa Praxedes, Luna. Iikutin ko lahat ng mga supporter ko dyan sa Northern Luzon. Yeah, this time, hindi humanitarian, kundi iikot talaga ako. Ikutin ko yung Northern Luzon. Manila to Nueva Ecija, Nueva Ecija to Vizcaya, Vizcaya to Isabela, Isabela to Cagayan, Cagayan to Apayao, Santa Praxedes, and then Pagudpud. Yan. Idol, ikot ka rin dito sa Manila. Andito ako sa Manila eh. Ikaw naman.
Sa Tondo, marami kong kakosa dyan. Nandiyan si Jerry Villacorta, si Henry D. Magmaliw. Ikot ka sa Davao Idol. Sa Cebu. Boss, ano ang masasabi mo sa West Philippine Sea? Alam mo, ang masasabi ko dyan, hayaan nyo na lang sila. Okay? Kasi, naniniwala ako na ang gobyerno, ginagawa niya yung alam niya kung anong tama with regards dyan sa West Philippine Sea. Diyos ko naman, hindi na natin pwedeng isisi sa kasalukuyang gobyerno yung West Philippine Sea. Alam mo kung bakit? Yan ang West Philippine Sea na yan, panahon pa ni Aquino nung nawala sa atin yan eh. Diba? Si Manong Johnny Enrile na nga nagsasabi na panahon pa ni Pinoy nung isinuko yung West Philippine Sea na yan. So, tingnan na lang natin kung ano yung magagawa ng gobyernong Marcos. Kung mababawi ba yung West Philippine Sea, di mabuti. Kung hindi naman, di ipagpatuloy ang laban sa mga susunod pang darating na panahon. Anong malay ko dyan? Ordinaryong tao lang ako. Kung ano yung opinion ko yung sa sarili ko, hayaan mo na lang. Diba? Kung ako presidente ng Pilipinas, hinamon ko ng suntukan si Xi Jinping. Halika, pag magsuntukan na lang tayo. Patas na laban. Di ko ako presidente ng Pilipinas, kada bubulihin yung mga Filipino fisherman ko ng Chinese, di gugulpihin ko yung ambassador ng China dito. Patatawag ko sa Malacanang, tsaka ako bubugbugin. Di pararanas ko sa kanila yung dinaranas natin. Ganun lang yun. Kaso hindi ako presidente, hindi ko yun magagawa. Di ba? Ganun lang yun. Simple. Tinatanong nyo ako kung anong opinion ko. Ako nga. Tapos gayon ngayon magagalit kayo. Tinatanong nyo ako, sabi ko, ordinaryong mamamayan ako. All we can do is let's support the government. The government of today, diba? Let's support the government of today whom we choose to lead our nation. Yes. Diba? Tinatanong nyo ako ngayon, kung ako yung presidente, puta, kada bubulihin mo yung Pilipino dyan sa West Philippine Sea, yung ambassador ng China dito na nasa Japanese Embassy, patatawag ko sa Malacanang, gugulpihin ko yun. Ganun lang kasimple, di ba? Kaso hindi ako presidente. Di ba? Shout out kay Rutas the Great, Ariel Liwag. Diba? Ma'am Mirna Valencia. Ang aga ni Ma'am Mirna. Talaga naman. Ma'am Mirna, I love you so much. Doc FLM, enjoy your breakfast and have a nice day. I'll get ready to start working. See you next time. I'm glad I catch you live. Thank you, Ma'am Mirna Valencia. Pagpalain po kayo ng Diyos at ng dakilang lumika. At huwag po kayong mag-alala. At yung pagmamahal na ibinibigay niyo sa akin ay hindi ko po kayo bibigoyin. Lalo ko pa kung pagbubutihan ang pagiging isang mabuting Samaritano nang makapagsilbi sa ating mga kababayan. Boss, ano masasabi mo sa Pogo? Nakaw! Sino ba pa si Muno niyan? Di ba si Harry Roque? Alam mo, ang masasabi ko sa Pogo, bawat pangulo, bawat gobyerno, may kanya-kanyang pananaw yan. Okay? May kanya-kanyang pananaw. Depende kasi kung saan gagamitin. Kung yung sanang Pogo, kasi itinayo yan, kung hindi ako naniniwala, pinapasok ng Pangulong Duterte yan dahil kailangan natin ng pera nung panahon ng pandemic. Yes. COVID noon, COVID-19, during the heights of COVID-19, Marina Echigo, thank you, from Japan, thank you, and maraming salamat, Ma'am Marina Echigo. Marina Echigo has been recognized, and shout out sa buong pamilya mo, Marina Echigo. Okay. During the heights of COVID-19, okay,
There is no income coming to the government. Everything is paralyzed. Transportation, food industry, manufacturing industry, including construction, everything is paralyzed. Yes, the only thing that works during that time is the social media. Yes, and there is no income coming to the government. The President Duterte asking help, seeking help from different countries, seeking assistance. So here comes Pogo offering that they are willing to give billions after billions of dollars. So the President said, sige, anong unahin ko? Kailangan ko ng pera. So pinapasok niya yung Pogo. Yes. O nandiyan pa si Harry, naging bahagi pa ng pagpapapasok ng Pogo. So yung ika nga sabi nga ni Aristotle, it is easy to be angry. But to be angry with the right people, in the right purpose, in the right degree, that is not easy. Di ba? So madaling magalit. Pwede ako magalit ngayon dahil ang Pogo nandito sa atin. Pero bakit siya pumasok? Paano ka magagalit doon sa right na tao, na right people with the right purpose and the right degree? That is not easy. So para sa akin, pagbasihan natin. Now, kung yung Pogo, ginamit sana ng mga nagtayo ng Pogo, kung ano lamang yung purpose ng Pogo, sa tingin ko hindi yan masama. Kaso ginamit nila sa extortion, ginamit nila sa illegal na na aktibidad, ginamit nila sa mga kung ano-ano, di ba? Ginamit nila sa kidnapping. So, hindi maganda. Pero merong ibang mga Pogo branches na ang ginagawa lang nila kung ano talaga yung naka-indicate sa Pogo. Diba? Sa akin, ito opinion ko lang kasi bago ako magsalita, bago ako mag-conclude, bago ako tumulong or bago ako humindi or bago ako gumalaw, pinag-aaralan ko tama ba yung tutulungan ko. Katulad ng pandemic. Pinamilian ko, asawa ko ba o yung taong bayan? Pinili ko yung taong bayan. Sabi ko, pagka tumulong ako, mawawala yung asawa ko. Pagka hindi ako tumulong, yung asawa ko nasa akin, maraming taong magugutom. So, pinili ko yung tao. So, ganito rin yun. Sabi nga ni Aristotle, to be angry, it's so easy. But to be angry with the right people, with the right purpose, at the right time, in the right degree, that is not easy. Si Aristotle may sabi nga. So kung yung Pogo ay ginamit talaga kung ano lamang yung trabaho ng isang Pogo, let's say ano ba trabaho ng Pogo, ay di yung mag-invite ng mga foreign player ng casino. Kung ginawa nila kung ano lang yung purpose na nasa papel nila, ay wala akong nakikita problema. And in fact, it really gives billions to the government, billions of taxes. Which is tama naman na pinapasok ng Pangulong Duterte dahil kailangan ng pera ng gobyerno ng mga panahon na yun, panahon niya. Wala tayo, there is no income coming to the government. Puta ako nga, sarili kong pera, inubos ko na para makapagbigay lang ng ayuda sa ating mga mamamayan kahit kalabasa at bigas. Yes. O shoutout sa palangga ko kay Chilitita Kabatingan. Now, umabuso yung Pogo. Ginamit nila yung Pogo sa hindi maganda. Katulad nung may kidnapping daw. Kasi I didn't witness myself. But according to those senators, may kidnapping, may extortion, may robbery, meron ng invaders. Hindi maganda. So baka nagamit lang yung word na Pogo, ginagamit nila as fortress ng mga illegal activity. Pero siguro, meron talagang Pogo na yung Pogo na Philippine Offshore Gaming Operation na ginagamit nila yung kanilang lisensya na talagang kung ano lang yung trabaho ng isang Pogo. So, yun yung sinasabi ko. And then, ang sa akin na lang dyan, kung ano man yung maging desisyon ng gobyerno with regards to Pogo, bahala sila. Let them do it. Wala ho akong participation dyan. Sabi ni Ian Mamao, bad ang Pogo dahil may hindi nabigyan.
Depende ho. Kasi depende sa klase ng pogo yan. Oo. May pogo kasi na mga katulad nitong nandito sa mga nasa NCR. May pogo dito na malapit sa Pagcor. Ay siguro talagang offshore gaming lang talaga. Pero yung pogo dyan sa mga probinsya na may kidnapping na at may scamming, ewan ko dyan. Ayun yun. Oo nga sir, si Sir Duterte mismo ang pumayag noon na sinabi na Pogo is good, siguro nabigyan. Ayaw kong magbigay ng ganyang klaseng conclusion, no? Kasi ganito kasimple yan maaaring hindi rin alam nung dating Pangulo na merong ganyang klaseng kidnapping ang Pogo. Kasi meron naman Pogo dito sa malapit na talagang ang trabaho lang nila is may Pogo nga sa loob mismo ng casino na magi-invite ng player sa ibang bansa para play to them. Offshore nga Yes. Idol, pag may time ka, pasyal ka dito sa Canada, marami ka supporter dito. Sabi ni ATB Coins World. Ganun ba? Maraming salamat shoutout sa lahat ng Filipino Family Club worldwide. Ma'am Mirna Valencia, thank you sa palipad mo. Sabi ni Juniper Sabio, well said sir. Ako bababa na kasi may travel ako ngayon. Biyaheng north ako. Baka mamaya sa loob ng elevator is mawala ako. Makat yung signal. Stay there. Sabi ni Inday Usman, pa-drug test kayo daw ni Diwata. Takot sasakay Diwata. Ha? Sinong Diwata? Hindi ko kilala yung Diwata mo. Yung Diwata mo mukhang engkanto. Itsura pa lang. Magsama kayo. Gagon to. Ang aga-aga mo, mag-almusal ka muna, tarantado. Di ka ba nag-aalmusal Ang pangit mo, magkakamukha kayo. Juniper Sabio, thank you. Na-mention mo name ko watching here in Ras Al Khaimah, UAE. Mabuhay ka. Mabuhay ka, Juniper Sabio. May Tatay TV, ingat Sir FLM. Manuelito Saiman. Hi Sir Leo. Morning. Limwell AD na imbang nga bigat apo. Idol pa shout out man apo. Idol dito'y Riyadh KSA shout out sa mga Filipino Family Club at sa mga Filipino OFW, overseas contract worker natin dyan sa buong Saudi Arabia at saka sa Riyadh. Sabi ni 005 Gambler, boss, mayat ko masumurot surong karak ni apong ko jay bakara. Aba, bigyan mo sa akin address at iikutan ka. Sabi ni Rixie Boy. Sabi ni Rixie Boy Official, sir, suportang tunay sa'yo from Tondo. Uy! Thank you, Rixie Boy. Boss FLM, doble ingat sa biyahe, boss. Sabi ni Itachi Uchiha. Sabi ni G31, in your opinion, sir, dapat nabuwagin ang Pogo o hindi? Si Vico Soto naban na siya. Naban na niya Pogo sa Pasig.
Hayaan nyo, bigyan nyo ako ng ilang araw pag-aaralan ko. Mabuti. Bago ako magbigay ng opinion dyan. Hindi ho, basta mema lang ako. Kailangan pag-aralan ko muna ho. Ibig sabihin, kasi gusto ko, pag may sinabi ko, didepensahan ko yung sinabi ko kahit ano mangyari. I am very, very responsible for what I say. But I am not responsible for what you understand. Sabi ni Joy, suporta ang tunay here in Bacoor, Cavite. Ma'am, maraming salamat ho. Rixie Boy, opinion nyo po sa South China Sea, boss. Nasabi ko na, ang West Philippine Sea, atin naman talaga. Maraming mga historical na nagsasabi na atin yan, including yung 15th century, 17th century na mapa. Okay. At in fact, nanalo tayo sa International Arbitrary sa The Hague, the Netherlands. But ang problema, nabubuli nga tayo. Ang problema kasi sa atin, hindi natin napalakas ang sandatahang lakas natin. Bakit? Ang pinalakas kasi ng mga mambabatas natin, yung kanilang mga bulsa. Ang pinalakas nila yung kanilang mga bulsa, pinalakas nila yung kanilang sari-sariling kabuhayan. Iyan ang totoo. O yan, nasabi ko yan, kaya kong depensahan yan. I'm leaving. Hang lang kayo at baka mawala ako. Mag-elevator kasi ako. Mag-elevator ako eh. Hindi kasi napalakas ng ating gobyerno ang ating sandatahan lakas. So nabubuli tayo, wala tayong armas, nakikita nila. Pero kasi ang hirap ibalik ng nakaraan. Pero I do remember nung naaalala ko nung panahon ng dating Pangulong Marcos, meron tayong sarili. Sorry, nawala. Sabi ko sa inyo, mawawala. Nasa elevator ako eh. Sige. Thank you. Ayan. I'm on my way. Nung kasing panahon ng mahirap na sabihin, no? Pero pwede nyo i-research. Nung panahon dati, noong mga 1970s, sa buong Asia, tayo yung unang nakaimbento ng missile. Meron tayong tinatawag na missile natin dyan, yung Bongbong 1 at yung Bongbong 2. Pwede diba? Ngayon, noon, hindi tayo basta nabubuli ng kahit na sino. Why? Because we have a strong economy. In fact, the Philippines rank as tiger economy of Asia. Yes. Bakit? Wala pa kasing korap na opisyal nun. Lahat ng mga magnanakaw na opisyal nun natutunaw na lang. Dapat ganon. Dapat ganun dito sa dapat ganito sa Pilipinas. Sabi ni Agaton, nagpalipad ng 50, Boss FLM, always entertaining, idol. Thank you. So kasi noon,
kaya nating ipaglaban ang ating sarili. In fact, may pangyayari pa nun, may gera sa Korea. Yung South Korea, hindi nila kayang ipaglaban yung kanilang bayan, yung kanilang bansa against North Korea. Aba, Pilipinong sundalo pumunta ron para tulungan ng South Korea. Totoo yan. So, malakas tayo noon. Bakit? Bakit? Anong dahilan? Hindi dahil magaling ang leader natin. Bukod doon, walang magnanakaw na opisyal noon. Walang magnanakaw na congressman, walang magnanakaw na mayor, walang magnanakaw na konsehal, walang magnanakaw na board member, walang magnanakaw na gobernador, walang magnanakaw na senador. Ngayon, ultimo barangay, ultimo SK kagawad, marunong magnakaw. Di ba? Paano tayo unlad? Aba, ay dapat ang unang gawing batas, binigyan ng gobyerno ng ating saligang batas, binigyan ng konstitusyon ng karapatan. Ang tao na bumoto ng presidente, ibig sabihin nasa atin yung power na bumoto ng mamumuno, dapat may power din tayo na kapag napatunayan ng korte na yung politiko na to ay corrupt, dapat bibit-bitin ng mga taong bayan at itatapon sa basurahan yung politiko. Ganon. Ipapahiya ng taong bayan. Dapat taong bayan may kapangyarihan ganyan. Kung kapangyarihan natin na magluklok sa kanila, dapat kapangyarihan din natin na bitbitin sila pag napatunayan corrupt, napatunayan ng korte, bibit-bitin natin sila palabas, pagtutulong-tulungan natin at itatapon sa basurahan ng nandiyan ng international media. Pa. Di ba? Dapat ganon. Sabi ni ano pangalan daw? Shitown, balita ko na puwitan daw kayo sa kulungan. Ang bobo mo, putang ina mo. Gobernador nga ako dun, paano ko pupuwitan? Ikaw, pag nakulong ka, putang ina mo ka, papupuwitan kita. Tang ina mo. Magkalmusal ka muna. Tara doon si Mighty Buraot, tsaka si Kaaruba. Ang dahil pangalan naman puta inan to, no? So, yun o. Yan ang masasabi ko dyan. Hindi ho natin maipagtanggol yung ating sariling kasarinlan. Gawa lang yung ating mga politiko ay hindi pinalakas yung datahan lakas ng Pilipinas. Ang pinalakas nila yung kanilang sariling mga bulsa, sariling kabuhayan, kabuhayan ng mga kabit nila, kabuhayan ng mga anak nila sa labas, at kabuhayan ng kanilang pamilya. Iyon ang pinalakas ng mga politiko. Diba? Ang pinalakas nila yung kanilang social status. Yun ang pinalakas status. Ay, papunta ka na sa bungan. Ay, dalawang milyon si Kong. 2 milyon si Senador. Ganon. Pumunta ka ng casino. Andyan si Mayor, andyan si Congressman, andyan si ganito, andyan si secretary, andyan si director, andyan si ganito, bigyan niyo yung VIP table. Iyon ang pinalakas nila. So ilalaban ng sandatahan lakas natin. Nakita mo yung sundalo natin, naputulan na ng daliri, inagawan na ng Armalite. Paano nga naman makakaputok yung kanilang Armalite? Torpedo yung nakatutok sa kanila. Di ba? So, ibig ko sabihin dyan, yung karapatan at kasarinlan natin, hindi natin maipagtanggol. Bakit? Wala tayong kasangkapan na katulad nila. Hindi ko sinasabing maganda ang communist na bansa. But the Iron Fist lead them to greatness. Parang katulad ng Singapore, sabi ni Lee Kuan Yew,
As long that I'm in charge, nobody's gonna knock it down. Oh, diba? Oh, anong singer ngayon? Diba? Pangalawang pinakamakapangyarihang passport. Yes. Oh, wala naman silang kaaway. Diba? Dapat matigas ka sa bansa mo at open ka, magaling ka sa foreign policy. Oo. Alam mo, ang magiging basihan lang ng mga Pilipino na lumalakas ang bansa, unang-una yung ating currency, yung Philippine peso. Kapag ito ay lumakas kontra sa dolyar, lumalakas yung bansa natin. Pangalawa, dapat yung passport natin, hindi tayo kukuha ng visa. Kapag hindi na tayo kumuha ng visa at naging visa free yung ating passport, ibig sabihin malakas ang bansa natin. Dapat ganun ang mentality. Yun dapat ang achievement ng gobyerno. Oo. Na hindi nakawawa yung mga Pilipino na pipila sa mga embassy, nakikiusap para makakuha ng visa at makapagtrabaho. Yun ay isang katunayan na mahina tayong bansa. Pero kapag ang bansa natin nawalan ng visa, hindi na kailangan ng visa, ibig sabihin malakas na bansa tayo. Katulad ng Japan. Ang Hapon, labas-masok sa US, hindi kailangan ng visa. Bakit? Wala magawa US. Bakit? Malakas ang kanilang bansa. Ibig sabihin, malakas ang kanilang foreign policy. Di ba? Doon lang sa dalawang bagay na yun, malalaman mo talaga kung malakas yung bansa mo. Currency. Pangalawa, yung visa free. Kapag nagawa yan ng mga darating na panahon, may malay mo magawa ng gobyerno natin yan. Doon masasabi na malakas ang bansa natin. Pero mangyayari lang yan pag naubo sa mga damuhong na magnanakaw sa ating lipunan. Ngayon pati SK Kagawad meron akong kilala SK Kagawad marunong magnakaw Biruin mo yun, bata. Tapos 15 anyos, SK Kagawad marunong na mangurap. Di ba? Kung ganyan pa lang marunong na mangurap, ano pa kaya paglaki nun? Benok. Master. Ano na yun? Hustler na yung paglaki. Di ba? Nakaupo pa lang, naka-NMAX din. Okay, tamo, uupo pa lang daw, naka-NMAX na, sabi ni Benok. Kapapanalo pa lang nung SK Kagawad, naka-NMAX na daw. Ano ba yung NMAX? Motor na high-end. You see? Sabi ni Eraj Peralta, sir, kapag tumakbo kang presidente, tsaka na ako magpaparehistro. Hindi naku, malabo mo sa sabaw ng pusit yan. Okay na masaya na ako rito na nakakapag-vlog tayo. Pwede naman akong tumulong sa ating mga kababayan ng hindi politiko. At saka pag nagpolitiko ko, babatikusin lang din ako dyan si Epelemeka, nakita namin sa casino si Epelemeka, may kasamang chicks. Si Epelemeka, umawak ng baraha. Nako, ayoko ho ng ganaon. Shout out sa LPGMA party list. LPGMA party list. Shout out. Yan. Yan. Di ba? Sabi ni Tina Pangilinan, good morning idol, pa-shout out naman po from Isabela. Okay. Si Romeo Barbano, idol, pa-shout out naman. So
aking sinasabi. Kawawa naman yung bayan natin. Totoo nga naman. Bakit? Sandamakmak yung damuhong magnakaw sa gobyerno Oo. Ay, nasa atin ang kapangyarihang magluklok ng gobyerno. Oo. Abay, dapat bigyan din tayo ng batas ng kapangyarihan na bilang ordinaryong mamamayan, pwede nating kaladkarin yung binoto natin politiko at itapon natin sa basurahan. Oo. Di ba? Pwede yun, no? Halimbawa, mayroong napatunayang korap na opisyal ng gobyerno, lusubin natin, bitbitin natin, itapon natin sa basurahan. Ibig sabihin, basura siya. Di ba? Ay, ginawa sa ibang bansa yan. Di ba, Benok? Merong congressman sa parliament yata yan eh. Parang representative o something like that. Di ko alam. Hindi ako kabisado. Binitbit ng taong bayan yung politiko na korap. Itinapon sa trash bin. Dapat ganun din dito gawin natin. Sabi ni Espiritu Julius, shout out from Pangasinan. Sabi ni Romeo Barba, kunin mo ko bodyguard. Naku, marami ho kong bodyguard. Gunner spotted na nga ho eh. At saka bulletproof photo sa sakyan ko. Huwag sila magtangka. Sa 12 sasakyan ko, 4 ang bulletproof. Sabi ni Gaudencio Mag-abo, shout out idol, much love from Dipolog City. Shout out kay Gaudencio Abo at sa lahat na mga taga Dipolog. Di ba? Kita mo, ang dami ko supporter Grace Hernet, lagi ako nood sa'yo sa RFLM. Thank you. Espiritu Julius, shout out from Pangasinan. Na-shout out na kita, Julius. Asil Wate, Asil Watch pala, malayo eh. Dominador Gonzales, shout out. SPTV, sabi niya, salute to Sir FLM. Mas may ambag kayo kumpara sa mga korap na politiko. Godspeed FLM, watching here in Al Ain, UAE. Shout out dyan sa mga taga Al Ain, UAE. Uy, namasyal ako dyan sa Lulu Center at saka sa Alpala Plaza sa Lulu Center, dyan sa Al Ain. Pumunta kami dyan ni Mayo, naka-helicopter kami noon. So, yun, when it comes to, babalik ako doon sa nagtanong, ano masasabi natin sa South China Sea? Wala akong pakialam sa South China Sea, kanila yun eh. Pero sa West Philippine Sea, ay may pakialam ako, atin yun. Dangan nga lang, hindi natin maipaglaban ang ating kasarinlan. Nabubuli tayo kasi isa lang naman ang solution dyan eh. Palakasin mo yung ating sandatahang lakas. Yung lahat ng kinukurap na mga opisyal natin, pakiusapan kaya ng Pangulong Marcos, lahat ng mga congressman at lahat ng mga senador na pakiusapan niya na baka pwede 2 taon lang wag kayong mangurap. Yung kukurapin nyo, ipondo natin sa Armed Forces of the Philippines, pakiusap. Di ba? Yung 2 taon na walang mangungurap, ang budget natin 6 trillion pesos. Enough para magpatayo ng sarili nating fleet. Papatibayin yung boss, no? Yung 6 trillion yung budget natin, no? Ang laki nun. Baka akala nyo, kung marunong kayong mag-divide, ganong kalaki yung 6 trillion. Yung 1 taong budget ng gobyerno, 6 trillion. Almost. Sobra na. Di ba? Abay, alibawa, presidente ka, pakiusapan mo kaya lahat ng opisyal ng gobyerno. Sabi mo, baka po pwede, wala mo na mangungurakot ngayon.
sweldo muna kukunin nyo, okay? Tigil muna natin yung infrastructure na yan. Sweldo lang ang babawasin. Abay, kung sweldo lang ng lahat ng government employee, hindi aabutin ng 2 trilyon isang taon yan. Then may extra tayo na 4 trilyon. Ibuhos mo lahat muna sa ating sandatahang lakas yan. So sa 2 taon, 8 trilyon yan. Aba, may sarili tayong 7 fleet. Meron tayong mga 10 submarine. Di ba? Ngayon pwede na natin bulihin. Padala mo lahat sa West Philippines yun. Tignan mo kung may magawa yung Coast Guard ng China. Bakit? Hindi natin magawa. Abay, kanya-kanyang bulsa yan eh. Sabi ko nga, ang ginawa ng ating karamihan sa ating politiko, hindi nila pinalakas yung ating sandatahan lakas ng Pilipinas para ipagtanggol ang ating kasarinlan laban sa foreign. Even sa domestic na nakaaway. Okay? Ang pinalakas nila yung kanilang sari-sariling mga bulsa. Pinalakas nila yung kanilang social life. Pinalakas nila yung kanilang pamumuhay. Yun ang pinalakas ng politiko. Pinalakas nila yung buhay ng kanilang mga anak sa labas, buhay ng kanilang mga kabit, yung mga putok sa buho. Yun ang pinalakas nila. Di ba? Kung ano kaya, manawagan tayo sa ating Pangulo na pakiusapan niya muna lahat ng politiko. Parang awa niya na, wala muna mangungurakot. 2 years lang. 2 years lang, please. Pag hindi pumayag sa pakiusap mo, tara, di mag-declare ka ng martial law, pahuli mo lahat yung mga putang inang yan, pabitay mo dyan sa luneta. Ba? Pwedeng gawin yun. This is bold. Weird, but it's a bold move of the government if they can do that. Pakiusapan mo lahat ng public official. Magmula sa barangay kagawad hanggang sa presidente. Lead the way as a president. Pakiusapan mo, wala muna mangungura, parang awa nyo na. 2 taon lang. After 2 years, mangurakot na uli kayo. Yun lang, 2 taon lang pakiusap. Baka pwede. Pakiusap naman, 2 taon lang. Wala tayong ibang gagastusin kundi yung sweldo natin. Magtiyaga muna tayo sa sweldo natin. Ipondo mo lahat yan. Yang 4 trillion na yan. Kasi lahat ng government employee sa loob ng 1 taon, di ka uubos ng 2 trillion. Napasweldo mo sila. Lahat. Including private, public school teacher. Hindi ka uubos ng 2 trillion dyan. Sa sahod ng lahat ng government employee sa loob ng 2 taon. Ng 1 taon. 6 trillion yung budget. Sabi mo, wala muna tayo ibang gagastusin ngayon. Pakiusap lang sa inyo lahat ng politiko, pagtiyagaan nyo muna yung sweldo nyo. Wala munang SOP ngayon. Tigil muna natin yung infrastructure na yan. Nakasurvive nga tayo nung COVID, 3 taon na walang gumana. Buo naman yung kalsada. Hindi naman nagbago. Di ba? Tigilan muna natin yung mga highway na yan. Okay? Palakasin muna natin yung ating sandatahan lakas. Pakiusap, 2 taon lang. Wala muna mangungurap. Pakiusap. Ba yung hindi mapakiusapan, di pakulong mo. Di ba? After 2 years, 4 trillion, 8 trillion yung na-save natin. Pagawa mo lahat ng submarine yan. Tingnan ko lang, 8 trillion pesos. Puta, 2 7 fleet yung mapapagawa natin. Meron tayong 20 submarine. May kasama pang destroyer yun. That is 8 trillion pesos. Diba? 2 taon lang na walang mangungurap. Diba? Ba't di natin gagawin? Syempre, meron tayong mga mambabatas. Hindi kami papayag dyan. Of course. Sino nga naman papayag doon? Ang laki gastos ko nung eleksyon. Tapos magtiyatsaga lang ako sa sweldo ko ngayon. Ay malabo sa sabaw ng posisyon. Diba? Then I can say what this leader have done to my fellow countrymen. They robbed them of dignity. And yet, the Filipino people is still embracing the lies of this leader because of ignorance, sanity.
Mm. Wala ho tayong magagawa kahit buli-bulihin tayo ng China eh. Puta, meron sila 7 fleet eh. Meron silang submarine eh. Di ba? Pero kung hindi naging kurap ang ating gobyerno, ang mga tao, ang mga politiko na hinalal natin, ay napakalakas ho ng ating sandatahan lakas ng Pilipinas. Di ba? Sa ngayon, anong gagawin natin? Aasa tayo sa tulong ng iba. Hindi natin maipagtanggol ang ating sariling kasarinlan. Hindi natin maipagtanggol ang ating sariling pag-aari. Ginagawa tayong dayuhan sa ating sariling bayan. Ginagawa tayong dayuhan sa ating sariling bakuran. Abay, masakit huyang hindi tayo makapangisda sa ating sariling katubigan. Bakit? Iyan ho ay bunga. Bunga yan ng kung ano yung ginawa ng mga politiko natin kahapon. Ano ba ang ginawa ng mga politiko natin kahapon? Nangurap. Kaya wala tayong budget ngayon. Hindi natin napondohan ang ating mga kapulisan at ang ating mga kasundaluhan para ipagtanggol ang ating bayan laban sa mga dayuhang nananakop o laban sa mga nananakop na dayuhan. Tama, mali? Correct. Diba? Ika nga what we have today, that is in the seeds of yesterday. What we may become tomorrow, it is in the seeds of today. Now, if this government official will started to plant a good seeds today, then for sure we could harvest a good fruit tomorrow. Sige nga. I-analyze nyo mabuti. So the next time, mga kababayan ko, try to elect a leader whom we think that is not corrupt. Hindi lamang sa Pangulo, pati sa senador, pati sa congressman, pati sa mayor, pati sa vice mayor, pati sa konsehal, pati sa kapitan. Bakit? May ira ho yan eh. Diba? May ira ho yan. Meron niyang ira. Tanong, may pinakinabangan ba taong bayan? Sige nga. Maliban doon sa ayuda ng DSWD, yun lang ang pakinabang ng taong bayan. Maliban doon sa Fortis. Yung mga mayor nagpapatalinuhan yan. Paano kukurapin yung kanyang ira eh? Yung ira ng kanilang bayan. Pag-upong mayor niyan, pinag-aaralan niya, paano ko kaya makukuha tong ira ng legal? Iyon ang pinag-iisipan na ganyan. Si congressman, paano ko kaya makukuha tong procurement ng legal? Iyon ang iyon ang mga nasa isip niya. Bibihira ho sa politiko natin na nag-iisip ng paano ko kaya pagsisilbihan ang aking mga mamamayan. Bihira ho. Mangilan-ngilan lang yung mayor na ganoon. Paano ko kaya mapaglilingkuran yung aking kababayan? Paano ko kaya mabibigyan ng maayos na kinabukasan ng aking mga kababayan at ang kanyang mga anak? Paano ko kaya mabibigyan ng libreng edukasyon ng mga anak ng aking kapwa Pilipino? Bihira ho yung nag-iisip na politiko ng ganoon. Madalang pa ho sa patak ng hamog. Sa tanghalin tapat. Pag-upo niyan, uy, ang ira pala ng aking munisipyo 800 milyon. Ting-tang. Attorney, pag-aralan mo nga to. Attorney, tignan mo nga kung paano natin magiging pera to. Siyempre meron ka, attorney.
Oh, kaya yung mga attorney dyan. Oh, tama, mali. Di ba? For God's sake, I pray hard to God. Lord, please strengthen the heart and hands of this political clan. This politician, please, Lord. Di ba? So tayo ang may kasalanan. Tayong mamamayan. Hindi tayo nadala. Nabola ka lang ng konti ni congressman, binoto mo na. Pati yung in-endorse niya, binoto mo rin. Di ba? Ting election, you have the power to choose. But you refuse to choose wisely. Tapos ngayon, ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw. Suportahan nyo na lang kung sino yung binoto nyo na baka sakaling magbago. Ganon. Napagod na nga kayo nung bumoto kayo. Mapapagod pa ba kayo ngayon? Magwewelga kayo? Sabi ni Medusa, pera-pera lang kasi. Lena Malyari, hello Sir FLM. Good health always. Thank you po. Di ba? Ang laki ng budget natin, 6 na trilyon. Buwaka na beach. Di ba? 6 trillion. Ako, pag nagkaroon ako ng extra na 1.5 million 1,000 pamilya na yun, nabibigyan ko ng tigi-tigisan sa akong bigas 1.5 million lang yun. Di ba? Tapos tayo, trilyon-trilyon yung budget natin, tangina. Nagmumukasyo nga pa yung ating mga kasundaluhan. Bakit? Walang budget. Biruin mo ang dala-dala doon sa West Philippine Sea, Armalite. Ano naman na ilalaban mo doon? Bakit may Armalite ka ro? Di ba? Paano mo tatamaan yung kalaban mo? Puta, torpedo ang kailangan doon. Nasa West Philippine Sea ka ang kakapal ng bakal ng barko noon, hindi tatalab yung Armalite. Kahit basukahin mo yun, di tatablan yun. Kung may torpedo tayo nakaumang din doon, sabayan na tayo. Di ba? Hindi makakalapit yun. Di ba? Ganun lang yun baba mo lahat yan, tapos palaban mo lahat ng labahan, Benok. Bibiyahe ko ngayon. Ayun, driver ko. Kaway muna. Kita mo, kaway. Ayun yung aking Porsche. Ha? Yun yung sinasabi ko. I-charge mo nga itong Nok, be. Ano to? Kanino yan nakapangalan? Sa akin? Saan galing to? Uy! May dumating ako LBC. Dr. Francis Leo Antonio Marcos.
Aha. Ah, okay, okay. Okay. Alright, eto na yun, Benok. Alam mo na, boss. Alam na this. Oh, ano naman to? Bayarin. Take 2. Ba, meron ba tayong pinaiinom na elepante rito? Dinosaur. Biray! Biray! Bakit ganito naman kataas ang tubig? Ano ba yung, meron ba tayong dinosaur na alaga? Mukhang 3 swimming pool ang iniinom nito ah. Dito, may leak na yun. Laging basa dyan sa may, Saan? may tangke. May leak sa may tangke. Kung dito, laging basa sa may mare. Laging basa tuwing umaga. Ganong karami? Hindi mo basang na. Basang-basa. O bakit di mo pahanap at di mo pa-repair? Pero mo, ang tubig mo, 16,000? Puta, ano yan? May alaga kang dinosaur na umiinom? Magkano ang isang cubic meter ng tubig? Alam mo ba na yung isang swimming pool na yan, pag binayaran mo yan sa Nawasa, wala pa 500 pesos? So, ibig sabihin, may uminom ang ininom, may 8 swimming pool ang ininom. Paayos mo yung sira. Ha? Tawagan sana siya yun. Sino? Yung, Oh, di tawagan mo. Pambira. Hindi naman ako nauwi sa bahay. Tapos ang tubig ay 16,000. Parang may alaga kami tatlong kulupong ng dinosaur. Oo, kasi ang isang swimming pool, pag pinuno mo ng tubig galing Nawasa, hindi ka uubos ng 500 pesos. Sabi mo ng 1,000 pesos. Oo, kasi mura lang naman ang tubig eh. Oo. Akalain mo, may uminom na ang ininom, may 8 swimming pool ang ininom. Benok, pera nga ako ng patungan nito at kausap ko itong mga bago tayo bumiyahe, Benok. Yung patungan. Rosemary Kulaway, hoping po matulungan niyo po ako salamin. Salamin lang pala eh. Miko Siabu. Good morning, amo. Good morning din. Zep Zone Explore. Sunny Aguilar, morning boss. Patawag mo nga si Pres Udong-Udong. Sabi ni Ruby Dizon, Idol, pa-shoutout po kami dito sa San Fernando, Malino, San Fernando, Pampanga. Dizon family po. Shoutout. Remarkable, ano opinion mo kay Kibuloy? Alam mo, I have seen his coronation during, I have seen a video, I think it was his coronation, that he is the owner of the universe, yes, before he became a fugitive. Basta masasabi ko lang, innocence is brave as lion and the guilty plea. Sabi ni John Mark San Juan, shout out Boss FLM mula sa bayan ng Cardona, Rizal. Sabi ni JR Tulud, bobo mga basher mo. Ay, malamang. Oo, alam naman nila sa sarili nila yun, na bobo sila eh. So, yun po. Yun ang dahilan. Hindi ho natin kayang ipagtanggol. Hindi kayang ipagtanggol ng ating mga kasundaluhan ang ating sariling kasarinlan laban sa mga mananakop na dayuhan
Dahil wala po silang ilalaban. Oh, the money of the government that's supposed to use to upgrade not only the welfare of our armed forces but including their arm to defend our nation against foreign criminals or foreign invaders, I should say, because the money was corrupted by the corrupt official of the government. Then we are the Filipino people. We have to argue. We have to argue with the government that to please ask this politician to stop corrupting even only for 2 years so we could save something in order to upgrade our armed forces. Diba? So, yun muna po for now. At shout out sa inyong lahat. Shout out sa Filipino Family Club International sa USA, kila Janice Pascua, Odette Visitacion, Julius Jao, Lovely J, Maria Wright, Grace Blibin, Mami Gloria Mesa, sa Pure Heart, kay Caroline Marcelo, Ton Villatema, Edgardo Cruz, Flory Milyari, Gatasa Takong, Jane Keller, Chris Weber, Mami Flora Kalangi, Nina Pruso, Salve Balaoro, at sa inyong lahat. Okay? Mabuhay kayong lahat. At salamat doon sa mga nagpalipad. Oh, may nagpalipad ng $74. Thank you. Okay. Ma'am Aurora Edward, Dailin Damanog, shout out. Okay. Okay. Vincent Sendanya, Gerard Tinana. Okay. Mami Josie. Oh, si Tik Kiatot. Okay. Si Tess FLM Canada. Okay. Sabi ni Mr. Valdez, idol, check nyo yung YouTube nung Mike. Parehas sila ng boses nung nagla-live. Oh. Hindi, wala akong pakialam dyan. Oh, sa bayot na yan. Oh, kupal yan. Oh, wala na magagawa yan. Hindorotot yan. Oh. Hindi para panoorin ko yan. Huwag niyong panoorin. Oh. Sayang lang oras nyo dyan. Oh. Yan ang original na scammer. Bobo yan. Oh. Yung T-back, titi niya nasa back. Bobo yan, hindi pinapansin yan. Hindi sumikat yan, wag na natin pasikatin, bobo yung hindorotot na yan, Takot naman yan, Gustong gumawa ng pangalan, kaso walang maniniwala sa bayot na katulad niya, Nakatibak yan, yung titi niya nasa back, nakatali ng goma. Sabi ni Lance ba yun? Nakapangalan? Lance, asa na? Uminglis ka naman, hirap mo intindihin. Huwag ka makinig dito, bobo ka. Time out ka muna. Sabi ni Solid FLM Comeback, hi sir, pabati naman po, birthday ko po. Shout out kay Solid FLM Comeback daw. Sabi ni Vincent Kabugwang, shout out po sir FLM, thank you. Gloria Mesa, thank you, ma'am. Las Vegas. Las Vegas. Mas bobo ka. Las Vegas. May pa Las Vegas ka pang nalalaman, Mighty Buraot. Putang ina mo, Eloy. Bobo ka.
sabi daw nung bayot na tibak di daw ako naliligo. Gago. At least ako, hindi supot na katulad mo. At least yung titi ko matigas. Yung titi mo nakatali at nakasabit niya sa puwit mo. Bobo. Yun lang. At thank you. Thank you very big. I love you all. See you tomorrow.